So yung mga ka-fixed, 8 bad driving habits that you should avoid when driving a manual car. Yan ay babahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fix It Dennis, fixing the way we drive. Okay mga ka-fixit, nandito tayo ngayon sa Dasmariñas, Cavite at magpapaarangkada tayo ng ating sasakyan. Clutch all the way down, first gear, 1,000 RPM of gas, clutch to the biting point. At kapag nakaarangkada na yung sasakyan about 10 kilometers per hour and above, pwede na natin pakawalan yung ating clutch all the way up dahil hindi na tayo mamamatayan ng makina at that point. Okay? So palagi ko po yung sinasabi sa mga vlogs natin para paulit-ulit yung pong naririnig at inyong maintindihan at matandaan yung tamang pagpaparangkada ng manual transmission na sasakyan. So meron po tayong 8 bagay na hindi natin dapat ginagawa sa manual transmission na sasakyan upang pahaba natin ang buhay nito, at yan ay papaliwanag ko sa iyo sa video na ito. So yung unang-una, too much RPM mga ka-fixit. Ayan. Alam nyo ba yung kanta na too much love will kill you? Yan yung kanta na yan. So ibig sabihin, sa manual na sasakyan, too much RPM will cause unnecessary wear and tear sa ating clutch. Makakakos yan ng unnecessary wear and tear sa ating clutch na magiging dahilan ng maagang pagkasira nito. So iwasan nyo po yung pag-generate ng too much RPM from the engine tapos bigla ninyong ilalagay sa clutch biting point yung inyong clutch. Kaya ko po sinasabi palagi sa ating mga vlog na kapag nagpaparangkada tayo ng ating sasakyan, 1,000 RPM of gas, tapos kapag nasa uphill na kalsada naman tayo, 1,500, 2,000 RPM. Yan. So may tamang level of RPM po kasi na kailangan nating i-generate from the engine para makapagparangkada tayo smoothly sa mga flat, uphill and downhill roads mga ka-fixit. So too much RPM, sabihin na lamang natin around 3,000 RPM kapag nagpaparangkada, masyadong mataas na RPM level po yun. Kapag ka nag-generate ka ng around 3,000 RPM of gas, lalo sa mga flat na kalsada, tapos bigla mong nilagay sa clutch biting point yung iyong clutch, mabibigla po yung iyong clutch lining at iba pang parts ng iyong clutch assembly. So yan, magkakos po yan ng unnecessary wear and tear sa mga clutch parts po natin mga ka-fixit. So iwasan nyo po yan. The sooner you know these things to avoid kapag nagmamaneho ng manual transmission na sasakyan, hindi nyo po magiging habit yan kasi alam nyo na yung tamang pag-operate ng ating manual transmission na sasakyan. Okay? So always maintain shift at a correct RPM level mga ka-fixit. Okay? So pinapaliwanag ko po ito sa inyo habang tayo po ay nagmamaneho in an actual driving scenario para napapanood nyo rin po kung paano ako magmaneho at maintindihan nyo po yung aking ipinapaliwanag. Okay? So number 2 po natin is holding the clutch at biting point for too long. Ayan. So ito po yung mga clutch driver kung tawagin. Ito po yung mga driver na kung saan hindi nila inaalis yung kanilang paa sa clutch kahit na nakaarangkada na yung sasakyan. So lagi lang po silang nakaapak sa clutch. Ayan. Ganyan. So hindi nila inaalis yung kanilang paa kahit nakahinto, nakaapak pa rin sila sa clutch. Kahit nakaarangkada na, nakaapak pa rin sila sa clutch. So usually sa mga baguhang driver, yun yung mga takot pa silang mamatayan. Pero meron po kasi akong mga kilala na driver na kahit na matatagal na, nakaapak pa rin sa clutch, no, all the way ng kanilang duration ng kanilang pagmamaneho. So hindi po yan maganda sa ating clutch kasi unknowingly nakakapag-apply po tayo ng force dyan at syempre may bigat din po yung ating paa. So partially na-engage po yung ating clutch at hindi po yan magiging maganda sa ating clutch assembly, particularly sa ating clutch lining mga ka-fixit. Okay? So kapag ka nakaarangkada na around 10 kilometers per hour ang ating sasakyan, pwede mo nang pakawalan yung clutch mo all the way up kasi hindi ka na naman mamamatayan ng makina at that point. So lagi mong tatandaan yan. Huwag kang matakot at pakawalan yung iyong clutch all the way up at ilagay yung iyong kaliwang paa sa resting position niya dito sa kaliwang bahagi ng ating mating. Ayan, kagaya ng ginagawa ko ngayon mga ka-fixit. So number 3 po natin mga ka-fixit, using the clutch as footrest mga ka-fixit. Ayan. Yun nga palang holding the clutch at biting point for too long. Ayun yung isa pa yun yung kapag nagpapaarangkada tayo mga ka-fixit, palagi ko sinasabi sa inyo around 3 to 5 seconds lang, no? Yung pag-hold sa clutch at biting point para lang umarangkada yung ating sasakyan. So wag niyo nang sasobrahan doon.
Kasi kapag hinuhold nyo sa clutch at biting point ng masyadong matagal, masyadong umiinit yung clutch natin, yung clutch lining natin, at napupudpud din po yan. So imbis na mas tatagal yung iyong clutch lining, ayan, mas mapapababa yung buhay niyan kung tayo ay nagiging clutch driver, yung palaging nakaapak sa clutch, no? Ayan. So with that being said, yung pangatlo po natin na things to avoid when driving a manual car is using the clutch as footrest. Ayan, marami pong nakikitang driver na ganyan pa rin mga ka-fixit. Yung ginagamit nilang footrest yung kanilang clutch pedal. So palaging nakaapak sa clutch. Kagaya nung sa number 2 kanina, yan, clutch driver mga ka-fixit. Meron na nga pala akong ginawang detailed video regarding that, yung mga clutch driver. At kung di mo pa napanood yung video na yun, maglalagay ako ng link ang video na yun sa upper right portion ng video na to sa description below para mapanood mo. Okay? So wag po nating hayaan na palagi tayo nakaapak sa clutch, no? Kasi bukod sa may unnecessary wear and tear yan sa ating clutch assembly, mabilis din po mapapagod yung iyong kaliwang paa. So iwasan niyo po yan, yung habit na yan mga ka-fixit. Okay? So number 4 natin, using the clutch to prevent rolling on an uphill. So kapag ka nagmamaneho tayo sa isang uphill na kalsada, meron po tayong tinatawag na yung hinuhold sa clutch biting point para hindi mag-roll down yung ating sasakyan. So may mga gumagawa po talaga yan sa mga uphill na kalsada, pero wag niyo pong kasanayan yan dahil ginagawa lang po yan at a particular moment ng saglitan lang mga ka-fixit. Wag yung habang naghihintay ka sa traffic, no? Nasa uphill ka, naghihintay ka sa traffic, naka-hold ka sa clutch biting point para lang hindi mag-roll down yung iyong sasakyan. So masama po yun mga ka-fixit kasi holding the clutch at biting point for too long causes unnecessary wear and tear sa ating clutch assembly, particularly sa ating clutch lining. So wag niyo pong gagawin yan. Ginagawa lang po yan ng saglitan para lang po makaarangkada ka smoothly from standstill. So kapag ka nasa uphill ka at nasa traffic ka, lalo na kapag ka may stoplight na may timer, gumamit ka ng handbrake or brake pedal. Ayan. So meron na rin akong video tungkol dyan o paano ginagawa yan para magawa mo yan smoothly. At kung di mo pa napanood yan, maglalagay ulit ako ng link ng video na yun sa upper right portion ng video na to sa description below para mapanood mo. Yan, stop and go traffic, maganda yung panoorin mo yan mga ka-fixit. Okay? So meron pa tayo, number 5, resting your hand on the gear shifter. Yan, makakasama rin po yan mga ka-fixit. Kung palagi mong hinahawakan yung iyong gear shifter, ayan, so pakawalan mo yan kasi hindi po maganda na lagi ka lang nakahawak dyan mga ka-fixit. Kasi holding the steering wheel with both hands is your best option and safety option kapag ikaw ay nagmamaneho. So hahawakan mo lang yung gear shifter kapag ikaw ay kakambyo, upshift man yan or downshift. Okay mga ka-fixit? So next, sa ating bad driving habits when driving a manual car, number 6, keeping your car in gear while stop, mga ka-fixit. Ayan. Kapag ka naka-stop ka sa mga stoplight, particularly sa mga intersections, lalong-lalo na kapag ka may digital timer, kung matagal ka mag-iintay dyan, mas maganda mga ka-fixit na ilagay mo sa neutral, papakan mo yung iyong foot brake or gumamit ka ng handbrake. Yun ang pinakamaganda mong option. Huwag mong hayaan na habang nakahinto ka, naka-engage yung gear mo. Okay? Kasi syempre kung naka-engage yung gear mo, obligado ka na apakan yung iyong clutch all the way down ng long period of time. At hindi po yun maganda sa ating clutch assembly mga ka-fixit. Meron din pong unnecessary wear and tear yan sa iba't ibang parts ng ating clutch assembly, which is hindi po maganda mga ka-fixit. So huwag mo pong gagawin yan. Okay? So palagi mo tatandaan na kapag nagmamaneho tayo, meron pong tamang operation yung ating manual transmission na sasakyan para mag-operate yan smoothly at hindi po mag-cause ng damage to any parts of our vehicle. So nandito tayo sa uphill. Ayan, bonus to sa'yo. Nakaapak ako sa aking brake pedal at tayo ay magpapaarangkada dito mga ka-fixit. Ayan, sobrang steep nito uphill na to, no? First gear tayo. Immediately pag pinakawalan ko yung aking brake pedal, ilalagay ko sa clutch biting point yung ating clutch, magbibigay ako ng gas. Ayan, para makaarangkada tayo smoothly sa uphill na ito mga ka-fixit. Okay lang naman yung medyo mapaatras ka ng konti, wag lang sobra-sobra kasi baka maatras mo yung sasakyan na nasa likuran. Okay mga ka-fixit? Pwede rin naman with handbrake, so clutch all the way down, first gear. Nakapak ako sa aking brake pedal, ilalagay ko yung aking clutch sa biting point. Magbibigay ako ng gas.
Pakakawalan ko yung aking handbrake para makaarangkada tayo smoothly. Ayan, walang kaatras-atras mga kabigsit. Huwag kang matakot na gumamit ng handbrake. Hindi porke gumagamit ka ng handbrake sa iyong pag-arangkada, baguhang driver ka na. Kasi nilagay ang handbrake dyan, may purpose yan sa iyong sasakyan, kaya gamitin mo mga kabigsit. Okay? So number 7 tayo, using the incorrect gears, wrong shifting results in premature wear and tear, so shift properly mga kabigsit. Okay? Gagawin ko ulit, clutch biting point, magbibigay ako ng gas, papakawalan ko yung ating handbrake para makaarangkada tayo smoothly. Ayan, walang kaatras-atras yung ating sasakyan, no? Okay? So as long as ginagawa mo yan properly, walang magiging problema sa iyong sasakyan. Yan. O, diba? Nagkanda bitin tayo sa uphill na yon. Kung ikaw ay isang baguhang driver, huwag kang matatakot kung mabibitin ka sa uphill mga kabigsit, kasi may tamang operation yung ating sasakyan. Lalong-lalo na kung nanonood ka ng ating channel, sigurado ma-operate mo yan ng tama. Okay? So number 8 tayo mga kabigsit. Pasensya na, nagmamadali ako, binibilisan ko itong vlog kasi malapit na po tayo sa parking area ng Robinson at excited na po yung anak namin na maglaro sa Jollyland. Okay? So number 8 mga kabigsit, shifting without engaging the clutch. Shifting without engaging the clutch mga kapiksit. So hindi po yan maganda sa ating sasakyan mga kapiksit. So whenever mag-shift ka mga kapiksit, gagamit ka ng clutch, gagamit ka ng clutch pedal. So clutch all the way down para makapag-shift ka smoothly. Kasi putting the clutch all the way down partially disengages our engine to the wheels, okay, to the transmission, para makapag-shift tayo smoothly. So yung particular moment na yon, bibigyan kayo ng time para makapag-shift, upshift man yan o downshift. Nakapatay man ang makina o nakasindi, siguraduhin mo na nakaapa ka sa iyong clutch pedal bago mo baguhin yung iyong cambio, kung saan ka man kakambyo. Okay mga kapiksit? Although possible na makakambyo ka without pressing the clutch all the way down, hindi ko po ina-advise na gawin mo yan. Ginagawa lang yan for emergency purposes. Halimbawa, nagkaroon ng problema yung clutch mo. Pero kapag okay naman, okay yung clutch mo, walang problema, don't do that mga kapiksit. Always use the clutch all the way down when shifting gears. Malinaw po yun mga kapiksit. So lahat ng 8 na yun mga kapiksit, iwasan mong gawin para hindi mo maging habit sa pag-operate na inyong manual transmission na sasakyan, para mas humaba yung buhay niyan, lalong-lalo na particularly sa iyong clutch assembly, sa iyong clutch lining mga kapiksit. Kasi kung pinapractice mo yung mga bad driving habits na yan, makakasanayan mo yan, and worse, kapag kami tinuruan ba, maituturo mo rin yan sa mga susunod pang generation ng mga manual drivers natin mga kapiksit. So ngayon pa lang, isolve na natin yung issue na yan, isolve na natin yung problema na yan para masolusyonan. Okay? So with all that being said, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. Okay? And that concludes our episode for the day. Siya nga pala mga kapiksit, lahat ng mga bagay na ito, practicein mo lang yung mga tinuturo ko sa'yo, and eventually magiging automatic reflex action and muscle memory yan ng iyong katawan, at magagawa mo na yan na kahit di mo na iniisip or without thinking about it. Okay? And that concludes our episode for the day. Sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. So see you again on our next episode ng Fix It Dennis, fixing the way we drive. Bye bye. Say bye, Jello. Yes. I'm here, Daddy. Where? Here, Johnny Nut. Yeah, we're here at Why Jollyland. are you so